Good morning sa ating lahat. Many years ago ay meron akong napanood na isang story. Ito ay noong 1992 sa Barcelona Olympics. Isa sa mga runner ay si Derek Redmond ng Great Britain. At malaki ang expectation sa taong ito. Ilang buwan siyang nag-ensayo, pinrepare niya ang kanyang sarili. Siya ay lumaban sa 400 meter semifinal. At nung mag-start na ang takbuhan na ito, maayos, mabilis si Derek Redmond. Pero nung nasa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, mayroong nangyaring hindi maganda. Ano nangyari sa taong ito? May nangyari sa kanyang hamstring at siya ay bumagsak sa truck. Sa isang iglap na bago ang lahat, hindi na siya makatakbo ng normal. Nahirapan ang taong ito. Pero hindi siya nag-stay sa truck. Tumayo siya at nagsimulang maglakad papunta sa finish line. Sa kabilang banda, sa kanyang paglakad, mayroong isang taong lumapit sa kanya at tinulungan ang taong ito na makarating sa finish line. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang tatay. Tinulungan siya ng kanyang tatay para sa ganon, si Derek Redmond ay marating niya ang finish line. Hindi natapos ni Derek Redmond ang takbuhing ito na bilang isang winner, pero narating niya ang finish line. Wala siyang medalya pero nakarating sa finish line. Alam niyo itong katotohanan. Mayroong mga pagkakataon sa ating Christian life na hindi tayo kasing lakas tulad ng dati. May mga panahon na nasasaktan tayo. May mga panahon na napapagod tayo. May mga panahon na nadi-discourage tayo. Pero ito rin ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat tayo sumuko. Katulad ni Derek Redmond. Oo, nahirapan siya. Oo, hindi siya nanalo. Pero nakarating sa finish line. So ito mismo ang itinuturo ng ating pag-aaral ngayon in Lesson 3, Encouragement to Persevere. Anong ibig sabihin ng verses 9 to 12? Number 1, tignan natin ang confidence ng author sa kaniyang mga sinulatan. Verse 9, mga minamahal. Kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Napansin ninyo ang tono ng author at mayroon pagbabago sa kaniyang pananalita. At ano ang tawag niya sa mga mananampalataya? Mga minamahal. Bumalik siya sa identity ng mga mananampalataya. Actually, kung titignan natin dito sa verse 9, ang sinasabi ng author, hindi applicable sa inyo yung aking sinabi. Ano yun? Yung verses 4 to 8. Yung verse 4 na binasa natin, verse 4 and verse 5 ng chapter 6, ipinakita niya ang lawak ng karanasan ng mga taong umattend sa church na hindi nanampalataya kay Kristo, na enlighten sila, na experience nila mga miracles, ang blessings ng Diyos. Pagdating mismo sa verse 6, ang mga taong ito'y tumalikod kay Kristo. At pagdating sa verse 8, sa kabila na naranasan nila ang malakas at saganang ulan, anong tumubo? Damo at dawag. At ang sabi ng Bible, nanganganib na ito ay sumpain ng Diyos at sunugin. Ito'y pagpapakita na hindi tunay na mananampalataya ang tinutukoy ng author sa verse 4, 5, and 8. And kasama ang verse 6. Ngayon, pagdating mismo rito sa verse 9, ang tawag niya sa mga mananampalataya ay beloved. Mga minamahal. Ang sabi niya rito, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Ang pinopoint ng author, hindi applicable sa inyo yung aking sinabi sa verses 4 to 8. Dahil kayo ay mga totoong ligtas, kayo ay mga tunay na nanampalataya kay Jesucristo. Pangalawa, their work and love for the saints.
Verse 10, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. So dito natin mapapansin na sa verse 10 na nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Ang sabi mismo ng author, makatarungan ang Diyos. So ang kanilang mabubuting gawa ay hindi invisible sa Diyos. Alam mismo ng Diyos kung ano ang ginagawa ng lahat ng kanyang mga anak. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Na sinasabi ng author, kahit hindi kayo napapansin, kahit hindi na-appreciate ang inyong mga ginagawa para sa Panginoon, ang Diyos mismo, nakikita niya yan. Kapansin-pansin sa Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo. Yun ang pinupunto mismo ng author. At nakikita mismo ng Diyos ang pagmamahal na ginagawa ng kanyang mga anak sa Kanya. Ang kanilang paglilingkod ay hindi isang simpleng good works. Ang kanilang paglilingkod, ano ang pinagmulan nito? Dahil sa mahal mismo nila ang Diyos. At sila mismo ay naglingkod sa mga kapatid. Ito ay ang expression ng love mismo nila sa Diyos. At ang sabi mismo ng kanyang salita, patuloy na ipinapakita sa pamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. So ang mga kapatid na ito, hindi lang basta't sila ay naglingkod sa mga pinabanal. Napansin niyo ang tawag sa mga mananampalataya? Pinabanal or the word saints. Ulitin ko, ang tawag sa mga mananampalataya ay pinabanal or saints. So ang mga mananampalatayang ito, mayroong good works. Pagkatapos, sinabi roon, mahal nila ang Diyos. At sa papaano nila ipinakita na mahal nila ang Diyos? Sa pamagitan ng kanilang paglilingkod sa mga pinabanal. At hindi lang basta't sila naglingkod sa mga kapwa mananampalataya, ang sabi ng Bible, patuloy. So ito ay hindi minsanan, ito ay tuloy-tuloy na paglilingkod nila sa kanilang kapwa mananampalataya. Pangatlo, the call to continue in earnestness. Verse 11 and 12. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad. Sa halip, tularan nyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. So ipinapakita rito na ang spiritual diligence ay kailangang nagpapatuloy. Nais mismo ng writer na maging masigasig ang mga mananampalataya. Gusto niya na magtuloy-tuloy sila. Hindi dapat sila maging tamad. Huwag dapat silang manghina. Hindi dapat sila manlupaypay. Bagkus sila'y magpatuloy hanggang wakas. Dito ay pinapakita na ang diligence ay mayroong connection sa kanilang pag-asa. Ginamit mismo rito yung salitang pag-asa. Balikan natin. Ang sabi rito, nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa ninyo sa Diyos hanggang wakas. So, ang mga mananampalataya, mayroon silang inaasahan. At ano ang inaasahan nila ito? Mayroon silang inaasahan mula sa Diyos, mayroong pangako ang Diyos sa kanila, so kailangan sila ay maging firm hanggang sa huli. At mayroon dapat silang iwasan. Anong dapat nilang iwasan? Ang sinabi roon, huwag kayong maging tamad. Huwag kayong maging sluggish sa inyong spiritual life. Hinihikayat mismo ng author na huwag silang maging passive sa kanilang Christian life. Hindi yung basta't naghihintay lang sila. Kasi ang tunay na pananampalataya, nagpapatuloy. Ang tunay na pananampalataya, kumikilos. Ngayon, dito mismo sa verse 12, magkasama ang pananampalataya at pagtitiis.
Ang pananampalataya nakafocus sa character and promises of God. Ang pagtitiis ay nagsasabing, ako ay hindi titigil, hindi ako mag-give up. Kaya inseparable ang faith at ang patience. Ulitin ko, ang faith ay nakafocus sa karakter ng Diyos at sa promises ng Diyos. In that context, in verse 11 and verse 12. At ang patience ay nagsasabi na sa kabila na maraming struggle, sa kabila na maraming pagsubok, sa kabila na maraming mga hadlang, hindi ako titigil, hindi ako susuko, hindi ako manghihina, magpapatuloy ako hanggang wakas. Kaya ginamit mismo ng author ang faith and patience. So, ano ang itinuturo ng verses 9 to 12 sa atin? Ano ang principles nito? Number 1, salvation changes lives. Anong ibig sabihin ng salvation changes lives? Ang ibig sabihin nito, it produces transformation. Kapag ang isang tao ay totoong ligtas, totoong nanampalataya kay Kristo, hindi lang basta't nababago ang kanyang spiritual status. Mayroong mga nababago sa kanya. Nababago ang kanyang pamumuhay. Nababago ang kanyang mga priorities. Nababago ang kanyang perspective. Nababago mismo ang kanyang relationship, yung kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. At yun ang mapapansin natin sa mga mananampalatayang ito. Pinaglilingkuran nila ang kanilang kapwa. So, yun ang tunay na bunga mismo ng kaligtasan. Ang daming nababago. Nababago, ulitin ko, ang ating pananaw. Nababago ang ating buhay. Nababago ang ating pakikitungo sa ating kapwa, maging ang ating mga priorities. Ngayon, hindi lamang basta't nagpo-produce ito ng transformation, bagkus ito rin ay nagpo-produce ng spiritual fruit. Mayroon at mayroong bunga. Ang tunay na buhay kay Kristo ay mayroong bunga. So nakikita ngayon, nababago ngayon ang iyong pag-uugali. At hindi lang yon, nagiging obedient ka ng Kristiyano. Nag-grow na sa love, natututong mag-serve sa kapwa. Kapag sinabi nating salvation changes lives, good works are not the cause of salvation, they are the fruit of salvation. Kaya nga doon sa verse 9, hindi nauna kung ano yung ginawa ng mga mananampalataya, binanggit doon yung kanilang identity. Ano ang kanilang identity? Mga minamahal. So sila ay gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa, hindi para maligtas, kundi dahil sa yun ay ligtas na ang mga taong ito. Naglilingkod sila hindi para mahalin ng Diyos, ang tawag sa kanila mga minamahal. So mostly ganito ang maraming tao. Magse-serve ako para tanggapin ako ng tao, magse-serve ako para mahalin ako ng tao. Pero ang verse 9 ay nagsasabi, mga minamahal. So tinanggap na sila ng Diyos dahil sila'y nanampalataya kay Kristo. At ngayon, sila'y naglilingkod sa Diyos. At dahil sila'y naglilingkod sa Panginoon, lalong nagiging mabunga itong mga kapatid na ito. At ito ay naglilid mismo sa spiritual maturity. Kasi ganito, ang Christian life ay hindi nagtatapos sa conversion. Hindi lang basta't sinabi ng isang tao na ako'y nanampalataya kay Kristo. Actually, ang salvation ay nagbubukas ng isang buhay na patuloy na nagmamature kay Kristo. Kaya nga pinag-aralan natin ang 4 stages ng spiritual maturity. Tuloy-tuloy dapat ang spiritual growth ng lahat ng mga mananampalataya. Pangalawa, faith expresses itself in love. So anong ibig sabihin ng faith expresses itself in love? Love for God is shown through service. Kitang-kita yan eh. Hindi sapat na sabihin ng isang tao na mahal ko si Lord, kundi nakikita yan sa kanyang paglilingkod. Kaya yan ang mapapansin natin sa Hebrews chapter 6 verse 10.
ng kanilang pagmamahal mismo sa Diyos ay nakita sa patuloy na pagtulong sa kanilang kapwa mananampalataya. Pinaglingkuran ng mga mananampalatayang ito ang kapwa nila mananampalataya. So hindi sapat yung sabihin, mahal na mahal ko si Lord. Hindi sapat yung, kung mahal mo si Lord, i-share mo ito. Diba, yun ang nakikita natin sa social media. Kung mahal mo si Lord, i-like mo ito or i-heart mo ito. Sobrang babaw naman. Pero ang Hebrews chapter 6 verse 10 ay nagsasabing ganito, mahal mo si Lord, then maglingkod ka sa iyong kapwa. Naalala niyo sinabi mismo ng Panginoon kay Peter? Ano sabi niya kay Peter? Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter, you know Lord that I love you. Then anong sagot ng Panginoon? Alagaan mo, arugain mo, pakainin mo ang aking mga tupa. So ang tunay na pagmamahal ay mayroong practical actions. Kitang-kita sa buhay. At totoo ang pagmamahal ng mga kapatid. Dito sa Hebrews chapter 6 verse 10, pinakita nilang mahal na mahal nila si Lord sa pamagitan ng kanilang paglilingkod sa kanilang kapwa. So ang pagmamahal natin sa ating Diyos ay naipapakita mismo sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Kaya dapat dito ang mga mananampalataya i-check niya. Nag-grow ba ako sa pagmamahal ko sa Panginoon? Sa paano ko nalalaman? Anong ebidensya na nag-grow ang aking love sa Panginoon? Sa pamagitan ng pag-aaruga, pag-aalaga sa mga tupa ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung mabubuting gawa, hindi paraan para makuha natin ang salvation, kundi expression yan ng buhay na binago ng ating Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang Macedonian believers. Kung basahin natin ang 2 Corinthians, ano ang kalalagayan ng Macedonian believers? Dumating sila sa matinding kahirapan. Hindi lang basta't mahirap yung kanilang buhay, actually, ang paggagamit roon, extreme poverty. Hindi lang poverty ang tinukoy ng Bible, extreme poverty. Pero sa kabila na sila ay dumaan sa sobrang hirap ng buhay, ipinakita pa rin nila ang kanilang pagmamahal, pagmamalasakit sa kanilang kapwa, sa pamagitan ng pagtulong nila sa kanilang kapwa. Nakita nilang nahihirapan ang kanilang mga kapatid sa ibang church. Anong ginawa ng Macedonian believers? Pinilit nila sa Apostle Paul na tulungan ang mga kapatid na ito. Isipin ninyo, matindi ang hirap na kanilang pinagdaraanan. Pero sa kabila na sila rin ay naghihirap, nasa isip nilang tumulong pa rin sila. At maliwanag ang sabi ng Bible na ang kanilang generosity ay bunga ng grace ng Lord. So, ang lahat ng ito ay dahil sa grasya ng Lord. Nakatulong sila dahil sa grasya ng Panginoon. Nakapagbigay sila dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya tayo nakakapaglingkod dahil sa grasya ng Panginoon. Babalik ulit tayo. Dahil sila'y nanampalataya sa Panginoon, mayroong ebidensya naroon ng love nila sa Diyos. At papaano malalaman na naroon ang love nila sa Panginoon? Sa pamagitan ng kanilang paglilingkod sa kanilang kapwa. Pangatlo na principle, true faith perseveres. Ang tunay na pananampalataya nagpapatuloy, nananatili. So kapag sinabi nating true faith perseveres, it remains diligent. Ang persevering faith ay hindi nagiging careless, hindi rin siya nagiging passive. Kasi ang mga mananampalataya, hindi sila passive. Tuloy-tuloy ang good works. Tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod. Kaya nga ilang beses na ginamit yung word na patuloy. So ongoing yan, yung kanilang paglilingkod. Hindi lang basta't sila naglingkod sa Diyos. Ang sabi ng Bible, patuloy. So madalas, ano ang kwento natin? Naglingkod ako noon kay Lord. Or, patuloy akong maglilingkod
kay Lord. Makikita mismo, very active ang kanilang faith. Kaya nga sinabi roon, faith and patience. Ano ang faith? Ano ang patience? Ang faith ay nakafocus mismo sa karakter at sa promises ng Diyos. Ang patience ay nagsasabing kahit anong struggle, kahit anong trials, magpapatuloy ako, hindi ako mag-give up. Kaya nga doon mismo sa verse 11 and verse 12, sinabi mismo ng author, gayahin ninyo yung mga kapatid na nagpapatuloy. Kaya makikita natin yan next week. Doon mismo sa verse 13 to 15. So ano ang tugon nating mga mananampalataya? Ano ang application nito? First, live your new life. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, meron ka ng bagong buhay. At dahil sa ikaw ay merong bagong buhay kay Kristo, paano mo ipapakita ito? Dapat maging consistent ang iyong lakad bilang isang Kristiyano. Mamuhay tayo ayon doon sa salvation na tinanggap natin sa Panginoon. So ganito yan. Hindi lang dapat sa church nakikita ang pagbabago ng ating buhay, kundi nakikita sa bawat araw, sa pamagitan ng ating mga choices. Paano rin tayo makitungo sa ating kapwa? Sa mga nakapalibot sa atin, sa mga katrabaho natin, sa mga kaklase natin, sa mga kaopisina natin, maging sa ating mga kapatid sa pananampalataya na hindi minsan maganda yung kanilang ipinapakita sa atin. Paano tayo makitungo sa kanila? Maging sa ating mga priorities. Nakikita ba na si Lord ang number one? Nakikita ba sa atin ang Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ba ang ating priority? O ang mga bagay sa sanlibutan ito? So nung sinabi kong live your new life, ito mismo kasi ang ating identity. Hindi natin binago ang buhay natin, mayroong bumago sa atin. Hindi natin binago ang ating buhay para tayo ay maligtas. Binago tayo ng Diyos dahil tayo nanampalataya kay Kristo. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. So hindi galing sa atin ang bagong buhay na ito. Ang new life na nasa sa atin galing mismo sa Diyos. Natanggap natin ito nung tayo nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya kailangan makita sa atin ang bagong buhay na ito. So kanyang itinuturo ay ganito, patuloy na makita ang bunga na ito sa ating buhay. Tandaan ninyo, hindi tayo nagpo-produce ng bunga. Nung tayo nanampalataya kay Kristo, inilagay sa atin ang bunga ng Banal na Espiritu. So, hindi tayo ang nag-produce. Ang Diyos ang nag-produce ng bunga na ito. Ngayon, nasa atin ang bunga na ito. Ano yung bunga na tinutukoy roon? Sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Usapan roon ang Christ-likeness. At dahil hindi tayo nag-produce nito, ano ang dapat nating gawin? Ano ang kailangan roon? Dapat tuloy-tuloy naman tayong mag-grow. Mag-grow tayo sa love. Mag-grow tayo sa joy. Mag-grow tayo sa patience. Mag-grow tayo sa goodness. Kaya nga kung titignan natin, ang John chapter 15, mayroong 3 stages ng fruitfulness. Unang binanggit ng Panginoong Hesus bago ang chapter 15 verse 8, na una roon ang fruitful. Then sumunod ang more fruit. Then pagkatapos ng more fruit, much fruit. Mabunga, maraming bunga, napakasaganang bunga. At yun ang inaasahan sa atin. Ang tuloy-tuloy na maging mabunga tayong Kristiyano. So keep growing in Christ. Kaya nga ang susi dyan, yung sinabi ng Panginoon, if you abide in me and my words abide in you. It's all about abiding or remaining. Nang gamit doon sa abiding or remaining is meno. Nang ibig sabihin ng meno, nagpapatuloy. Kung gusto mo na lumago kay Kristo, lumalim kay Kristo, ikaw ay nagpapatuloy. Kaya nga hindi passive. Ang ating buhay Kristiyano, hindi siya passive. Hindi yung naghihintay lang ako na lumago. No! Mayroong application. Ang mga mananampalataya, mayroong application. Hindi lang nila sinasabing, mahal na mahal kita, Lord.
kundi nakikita ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa mga kapatid. Anong sabi ni John? Sinasabi ninyong mahal ninyo ang Diyos na hindi nyo nakikita, ngunit hindi nyo mamahal-mahal ang kapatid na nakikita ninyo. Yun ay hypocrisy. Paano natin sasabihin na mahal ko si Lord, samantalang ang aking kapwa na nakikita, hindi ko maibig-ibig? Paano tayo magmahal? Madalas tayo nagiging selective. Minamahal lang natin yung mga taong nagmamahal sa atin. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Kung iibigin mo lang ang umiibig sa iyo, then anong gantimpala ang matatanggap mo? Usapang disciple. Mga kapatid ko, ang pagmamahal natin ay hindi nakabase sa ugali ng ating kapwa. Ano ba ang love na tinutukoy ng salita ng Panginoon? Ang word na ginamit doon na love is agape. Ano ang agape love? Ito ay sacrificial love, unconditional love. Ang love na ito ay hindi nakabase sa ugali ng tao. Isipin ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Kailan tayo minahal ng Diyos? Hindi nung tayo'y nag-perform at sinabi natin, "Oh Lord, ako'y masunurin sa iyo, kaya dapat mo akong mahalin." Ang sabi ng Bible ay ganito, inibig tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. So hindi siya nakabase sa performance natin. At yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kahit anong ugali ng ating kapwa, dapat tayo mag-grow sa love. Hindi maganda ang pagkikitungo sa iyo ng iyong kapwa, then ipakita pa rin natin ang love. Sa ganon, nakikita mismo si Kristo sa ating buhay. Madalas, anong ginagawa ng maraming mga tao? Mamahalin kita kung mahal mo ako. Kamumuhian kita kung namumuhi ka sa akin. Pero papaano mo magagapi ang dilim sa pamagitan ba ng dilim? Hindi mo magagapi ang bitterness sa pamagitan ng bitterness. Hindi mo magagapi ang sama ng loob sa pamagitan ng sama ng loob. Magagapi ang sama ng loob sa pamagitan ng pag-ibig. So maliwanag na magagapi ang dilim, hindi sa pamagitan ng dilim, kundi sa pamagitan ng liwanag. Ano ang identity natin? Every time na nagiging bitter tayo, babalik at babalik tayo sa ating identity. Ako ay beloved. Ako'y minahal ng Diyos noon pa man. So ibig sabihin, hindi natin bagay na maging bitter. Dahil hindi yun ang ating identity. Bakit ako nagpapatawad? Because I am forgiven. Ako'y pinatawad ng Diyos. Tinanggap ako ng Diyos. At dahil tayo pinatawad ng Diyos, dapat matuto tayo magpatawad. At consistent mismo ang Bible na itinuturo niya. Kaya tayo nakakapagpatawad dahil una na tayong pinatawad ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, huwag sana nakadepende sa ugali ng ating kapwa, ang ating ugali. Kasi mostly ganito, ang sinasabi ng iba, kung demonyo ka, mas demonyo ako. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ganon. Kasi tayo yung mga Kristiyano na. So live your new life. Kaya maganda pangalan ng church natin no? New Life Christian Fellowship. Meron ka bagong identity. Kaya yun dapat ang lakaran natin. Tuloy-tuloy tayo mag-grow kay Christ. Amen po ba? Pangalawa na dapat natin gawin, care for fellow believers. Ang sabi mismo ng author, ipinakita ninyo ang inyong pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng inyong paglilingkod sa inyong kapwa mananampalataya, sa pamagitan ng inyong pagtulong sa mga kapwa mananampalataya. Kaya dito tinuturuan tayo na maging intentional tayo sa pag-aaruga, pag-aalaga sa mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo mahalaga yung pag-aaruga natin sa ating mga kapatid. Mahalaga na yung love ng Panginoon na nilagay niya sa ating heart,
ay makita sa practical. Maaring ipanalangin natin ang ating kapwa. Kaya mga kapatid ko, ang tunay na pag-aaruga ay hindi lang hanggang sa sinasabi nating, kumusta ka, mahal kita. Kundi, inilalapit mo ang taong ito sa Panginoon. Kasi yun ang isa sa way ng ating pag-aaruga, paglilingkod sa ating kapwa. Maging sa ating life group. Mostly kasi kaisipan natin, pagandahan ng sagot sa life group. Ang goal ay hindi pagandahan ng sagot. Ang goal ay makapagpalakasan tayo sa isa't isa. Makapag-minister tayo sa isa't isa. Ang mapaglingkuran natin ang isa't isa. Ang mailapit natin ang isa't isa sa Panginoon. Ang mapalakas natin ang isa't isa. Ang maaruga natin ang isa't isa. Ang mapatatag natin ang pananampalataya ng bawat isa. Kaya nga sabi mismo ng ating Panginoong Hesus kay Peter, alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi lang yun eh. Kung nasa kapangyarihan mo, nasa kamay mo, ang kapangyarihan na tumulong sa isang kapatid niyon, then huwag mong ipagkait. Sa iyo ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan na yun para tumulong. Ang sabi mismo ng Proverbs, kapag nasa iyong kamay ang kapangyarihan na tumulong, huwag mong ipagkait. Ikaw ang instrumento ng Diyos para tulungan ang tao na yon. So merong practical. Walang bigas yung kapatid, then meron kang bigas, then bigyan mo ng bigas. Nakukuha niyo ibig kong sabihin. Hindi sapat lang na basta ipagpe-pray kita kapatid. Minsan nasasanay tayong mag-hoard ng mag-hoard. Hindi, ikip ko lang ito, lang ikip akin ito kasi baka darating ang araw mawalan ako. Alam niyo ito natutunan ko. Huwag mong i-hoard ang blessings ng Panginoon. Binless ka ng Lord para maging blessing. Amen po ba? Kailangan makita mismo sa atin, sa ating buhay. Kasi yun ang love. Ang sabi nga ng author, mahal niyo si Lord at ipinakita niyo ito sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga kapwa mananampalataya. So, ganun dapat ang ating love. Mayroong action. At ginamit niya yung word na patuloy. Ibig sabihin, huwag tayo manghina. Ganito dapat ang mindset natin. Ang aking pagtulong ay hindi ako naghihintay ng kapalit sa taong tinulungan ko. Dahil yun ang itinuro mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang pagtulong natin, hindi tayo naghihintay ng kapalit sa ating kapwa. Kasi mostly ganito, pag-aaralin ko siya para pagdating ng araw, pag siya'y nakapagtapos at meron siyang trabaho, tutulungan niya naman ang aking mga anak. Sabihin ko sa iyo, madidisappoint ka lang. So, ang ating pagtulong, hindi tayo naghihintay ng kapalit dun sa taong tinulungan natin. Dahil ang sabi naman ng Bible, ang pagtulong natin sa mahihirap ay parang sa Diyos ka na nagpautang. O di mas magandang ganun na lang ang mindset natin. Hindi natin hinihintay na tulungan tayo ng mga taong tinulungan natin. Mga taong pinag-aral natin. Hindi natin hihintayin na pagdating ng araw, tutulungan niya naman ang aking mga anak. Hindi dapat ganun ang mindset natin mga mananampalataya. Tulungan man niya ako o hindi, mahalaga ginawa ko ang nararapat bilang isang anak ng Diyos. Bakit? Ano yung point number 1? Nilalakaran ko ang bagong buhay na nasa sa akin. Bakit nadi-discourage ang marami sa inyo? Dahil hindi kayo tinulungan ng mga taong tinulungan nyo many years ago. Kaya napapagod na kayong gumawa ng mabuti. Napapagod na kayong maglingkod kasi nga hindi kayo na-appreciate. Kung ang atin palang paglilingkod ay nakadepende sa appreciation ng ating kapwa, then paano pag wala ng appreciation? Titigil ka na? Yung ginamit na salitang patuloy, in-appreciate man ako o hindi, gagawin ko ito. Bakit? Para kanino mo ginawa ito? Para kay Lord. Para kay Lord.
para kay Lord. Kaya mga kapatid ko, keep doing good. Kasi ang sabi ng Bible, makatarungan ang Diyos. Anong ibig sabihin na makatarungan ng Diyos? Lahat ng ginagawa natin para kay Lord, mga hindi napapansin ng marami, kay Lord kapansin-pansin yon. So maging yung napakaliit na bagay na ginawa natin, kapansin-pansin kay Lord. Actually, ang sabi nga ng Panginoong Hesus kahit isang basong tubig na malamig ang ibinigay mo sa maliit kong lingkod na ito, sabi ng Panginoon, mayroong gantimpala. Isipin ninyo, no? Yung pagbibigay mo lang ng isang basong tubig na malamig, sabi ng Lord, hindi mawawalan ng gantimpala. Anong point roon? Yung napakaliit na ginawa mo na hindi napapansin ng marami, kapansin-pansin yun kay Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manghina. Amen? Number 3, na dapat natin gawin, keep following Christ. Doon sa verse 12, ang sabi mismo ng author, huwag kayong maging tamad. Ang sabi niya sa halip, gayahin ninyo yung mga kapwa mananampalataya na nagpapatuloy. So ang kanyang tinuturo, kapag sinabi natin keep following Christ, ang ibig sabihin nito is stay diligent in your faith. Ang ating paglilingkod, tandaan ninyo ito ay tuloy-tuloy. Huwag tayong maging passive sa ating Christian life. Patuloy dapat tayong maging masigasig sa pagpe-pray, maging masigasig sa pagsunod sa salita ng Diyos, maging masigasig sa paglilingkod natin sa Diyos at paglilingkod natin sa ating kapwa, maging masigasig sa paglakad kasama si Kristo. Keep following Christ. Huwag tayong madistract. Huwag tayong sumuko. Tandaan nyo, meron tayong kasama. Balik tayo doon sa aking introduction kanina. Doon sa isang atleta, bumagal ang kanyang pagtakbo. Actually, hindi naman na siya talaga makatakbo. Siya'y naglakad. Yun ay pagpapakita na hindi siya tumigil. Nasaktan, pero hindi huminto. Nagpatuloy. Meron tumulong sa kanya, kanyang tatay. At yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Meron tayong tatay na nasa langit. Pag mayroong mga taong nanakit sa atin, at parang hindi na tayo makapagpatuloy dahil sa sakit na ginawa nila sa atin, sa mga paninira na sinabi nila sa atin, diniscourage nila tayo, meron tayong tatay na tutulong sa atin. Itinuro ko rin sa inyo ang sustaining grace. Ang sustaining grace ay nagsasabing kahit hindi mo na kaya, meron magsusustain sa iyo. Meron tutulong sa iyo. Ang grasya ng Panginoon. Ang ating Diyos ang siyang patuloy na tutulong sa atin para tayo makapagpatuloy. So keep following Christ. Kahit hindi ka napapansin ng iba, kahit hindi ka na-appreciate, parang nasasabi mong, Lord, parang ayoko na maglingkod kasi hindi naman ako napapansin. Lord, parang ayoko na maglingkod kasi parang dinidiscourage ako ng aking kapwa. Mga kapatid ko, magpatuloy pa rin. Kung dinidiscourage ka ng mga mahal mo sa buhay, magpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Dinidiscourage ka ng kapwa mo mananampalataya, magpatuloy ka sa Panginoon. Kanino ka nakafocus? Hindi sa iyong kapwa. Kay Kristo. Dahil ang sabi ng Bible, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag tayong manghina, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Nadapa, bumangon. Yung lakas mo dati ay hindi na katulad ng lakas ngayon, magpatuloy ka pa rin. Mabagal man, ang mahalaga, gumagalaw ka. Kumikilos ka. Dahil tandaan mo, mayroong Diyos na tutulong sa atin
para tayo ay makapagpatuloy.